Kasama natin ang Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 13, verses 54 to 58, and I read it for you. He came to his hometown and began to teach the people in their synagogue, so that they were astounded and said, "Where did this man get this wisdom and these deeds of power? Is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And are not his brothers James and Joseph and Simon and Judas? And are not all his sisters with us? Where then did this man get all this?" And they took offense at him. But Jesus said to them, "Prophets are not without honor except in their own country and in their own house." And he did not do many deeds of power there because of their unbelief. Nasanay na po tayo sa mga taong laging nasa paligid natin, ang ating pamilya, mga katrabaho, mga kapitbahay, na hindi na po natin napapansin ang halaga nila. Dahil pamilyar, nagiging ordinaryo. At dahil ordinaryo, parang wala nang espesyal. Ganito rin po ang nangyari sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. Nang bumalik si Jesus sa kanyang sariling bayan, hindi siya tinanggap ng mga tao. Sabi nila, "Hindi ba't ito ang anak ng karpintero?" Kilala nila siya, o akala nila kilala nila siya, kaya hindi sila naniwala. Dahil sa kawalan ng pananampalataya, kakaunti ang kanyang nagawang himala roon. Sa araw ding ito, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Jose bilang manggagawa. Saint Joseph the Worker. Siya ang karpintero na tinutukoy sa Ebanghelyo. Isang simpleng tao, tahimik, walang engrandeng salita o gawa sa paningin ng iba. Ngunit sa likod ng katahimikan ng kanyang buhay, naroon ang malalim na pananampalataya at buong pagtitiwala niya sa Diyos. Si Jose ay isang paalala na ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay, madalas sa mga simpleng paraan. Sa araw-araw na trabaho, pagsasakripisyo, sa mga desisyong ginagawa natin para sa kabutihan ng iba, naroroon ang Panginoon. Hindi po kailangang maging pambihira ang ating buhay para maranasan ang kanyang pagkilos. Ang kailangan ay isang puso na marunong magtiwala katulad ng kay San Jose. Habang ang mga taga-Nazaret ay hindi naniwala dahil sa pagiging ordinaryo ni Jesus, si Jose naman ay naniwala kahit hindi niya lubos na naunawaan ang plano ng Diyos. Tinanggap niya ang kanyang misyon, pinotektahan ang kanyang pamilya at buong pusong ginampanan ang kanyang tungkulin bilang ama at manggagawa. Tayo rin po ay naanyayahan na makita ang Diyos sa ating sariling buhay, sa gitna ng ating trabaho, sa ating mga responsibilidad at sa ating mga araw na tila walang kakaiba. May pananampalataya po ba kaya tayo na katulad ni San Jose? Nagtitiwala ba tayo na ang Diyos ay patuloy na kumikilos kahit hindi natin siya nakikita? Ang Diyos ay hindi lang kumikilos sa mga dakilang sandali ng ating buhay. Siya ay masipag na gumagawa sa tahimik at simpleng bahagi ng ating buhay. At kung marunong tayong magtiwala, makikita natin ang kanyang kamay sa lahat ng bagay. Manalangin tayo. San Jose, huwaran ng pananampalataya at pagtitiwala, turuan mo kaming makita ang Diyos sa aming araw-araw na buhay. Panginoon, palakasin mo ang aming puso upang magtiwala sa iyong plano kahit hindi namin ito lubos na nauunawaan. Samahan mo kami sa aming gawain at gawin mo itong daan upang maranasan ka. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.